breadcrumbs, sibuyas. Ito yung mga ilalagay natin sa hamburger. Garlic powder, black pepper, breadcrumbs, onions, at syempre ang ating ground beef. Simulan na natin! Tapos ko na gawin yung hamburger, tapos naghiwa ako niyan. Sibuyas, at na-realize ko na ang nagawa kong hamburger ay napakalaki talaga. Malaki tsaka masyadong mataba. So, pag ang laki naman ito, at saka ang taba niya. Kasi, naku, kung nakita niya lang sa personal, hindi ko alam kung, kasi pwede pa tong maging 4. Ang laki niya talaga eh. Bayaan mo na. I-barbecue na natin. I-barbecue na natin to. I-barbecue ko rin tong sibuyas. Para masarap. At naamoy na ni Cookie. Si Cookie. Lagay ko na to lahat. Takpan natin. All good? Daisy, you can leave them. Thank you, Lincoln. You want me to help? You want to help me put those in the pot? Okay, because I have... Stay here for a bit. You like it best when what? Oh, I know. You're not gonna stay with me? Thank you for helping. Okay, thank you. Wow. How does it look like, Lance?
kapag nagba-barbecue ako, ganito lang talaga kasimple. Wala na akong iba pang inilalagay. Yung breadcrumbs, kaya ko siya nilalagay kasi siya yung pinaka-binding agent ng meat. Tapos, nilalagyan ko rin siya ng beef tallow para hindi dry, lalo na kapag yung beef na nabili mo ay medium lean o kaya lean. Kasi kapag lean na yung beef, para na siyang papel. Dito sa Canada, ang typical na beef na, ground beef na mabibili mo, either lean or medium. Gusto ko pa rin yung may taba para juicy siya kapag kinain. Tapos, gusto ko rin ginagamit kapag gumagawa ako ng hamburger, yung sweet onions o Vidalia onions kasi ibang-iba yung lasa niya. Para sa akin, mas masarap siya. Kwentong culture shock tayo. So, isa sa mga culture shock ko pagdating sa barbecue dito sa Canada, kapag sinabing barbecue, di ba sa Pilipinas, pag sinabing barbecue, ano ang pinakaunang pumapasok sa isip nyo? Di ba pag sinabing barbecue, yung nasa stick? Dito, kapag sinabing barbecue o naimbitahan ka sa barbecue, ito yun, hamburger siya mismo. Either hamburger o hot dogs. Pero usually, hamburger talaga sa kanila kapag sinabing barbecue. At yan ang ating kwentong culture shock for today. This is the bangers. At ishare nyo naman po sa comment section kung nasaan mang part kayo ng mundo kapag sinabing barbecue, ano yun? Uh, 80%. It's not centered. How's the onions? At hulaan nyo kung papaano ko kinain ang hamburger na to. Dahil Pinoy tayo, tenenen, kinain ko siya kasama ng kanin! Dahil rice is life, nagkanin ako tapos gumawa rin ako ng gravy. Pero yung mag-aama ko, typical hamburger, yung nasa tinapay, ganun nila kinain. Ito yung mga lupa gagamitin para sa mga itatanim. Ito yung mga binili namin. Ito, libre lang yan, nakuha ko sa garden center. Kaya itanong nyo rin sa inyong garden center kung maaari kayong makahingi ng libre. Ito yung mga nabili namin. Ito yung sili, talong, at kamatis. At merong upo. Ayun yung upo. At marami pa. Sili uli, at upo, kamatis uli, sili, at ano ba to? Pumpkin. Simulan na natin. Sa last vlog, yung Walter's Garden Center, ito yung mga pinamili doon. At binili ko lang talaga yung mga gusto kong kinakain. Pero yung beans, paborito siya ng buong pamilya namin. Hindi ko talaga siya binibili kasi napakadali niya lang talagang tumubo dito. Within 7 days o 5, ganon. Nag-germinate na siya agad-agad. So, eto, good deal tong tawag dito, sili na nabili namin. Pag ako nagtatanim, yung lupa kong ginagamit, hindi siya mix-mix. Pag nakita ko lang na black earth or garden soil, yun lang yung binibili ko. Basta ang ginagawa ko lang sa lupa, nilalagyan ko lang siya afterwards, nilalagyan ko lang siya ng bone meal, tapos blood meal, tapos later on, kapag makikita ko na parang magbubulaklak na siya, yung ang NPK niya, yung pang fertilizer ng tomato,
Pagkatapos, lalagyan ko rin siya ng, didiligan ko siya ng fish fish meal. Ano ang pangalan nun? Yung amoy isda, yung gawa sa isda. Yun. At yun lang naman kasi ang pwede kong ilagay kasi kapag halimbawa, kinutkot siya ni Cookie para safe. Ganon. At dahil nga maliit lang yung space ng backyard, pinagsasama-sama ko na. Pagdating sa sili, mahilig ako sa sili kasi napakahilig ko talaga kumain ng maanghang. Pero, mas importante sa akin yung dahon. So, kapag na-harvest ko na yung mga sili, halimbawa, tapos ng summer, alam kong hindi na siya magbubunga. Kukuhanin ko na yung dahon. Yun. Masarap kasi ilagay sa gulay yung dahon ng sili, di ba? Tapos, ganyan lang ako magtanim. I-try nyo ring magtanim kahit alam nyo. Ma-share ko lang po tong yung experience ko sa pagtatanim. Base sa aking experience, kahit napakaliit lang ng space mo, basta may paso, makakapagpabuhay ka ng halaman. Yun. Based rin sa experience ko, mas kailangan ng mga halaman na nasa paso ng fertilizer. Kasi kapag ang halaman ay direktang nakatanim sa lupa, nandoon yung mga good bacteria at mga iba pang organismo na makakatulong sa paglusog ng halaman. Pero kapag nasa paso, limited sila, 'di ba? Kasi kung ano lang talaga yung meron sa lupang nilagay mo, yun lang ang meron ma-absorb yung halaman mo. Kaya para sa akin kapag nasa paso yung pananim mo, mas kailangan nila ng mga fertilizer. Parang halimbawa kung nagfe-fertilize ka ng fish meal, i-fertilize mo siya halimbawa ng once a week, no? Gagawin ko siyang mga every 3 days o every 4 days, ganon. Pagkatapos, pag fine-check ko rin yung weather report, kapag alam ko na uulan, hindi ko lalagyan ng fertilizer kasi ang mangyayari, mawawash out lang siya, 'di ba? Pagka naman halimbawa, Monday, umulan, tapos na yung ulan, i-fertilize ko siya. Kasi kung anumang nutrients ang meron doon, na wash out din siya. Kaya ganun yung mga ginagawa ko sa mga gulay ko based on my experience. Etong mga garden experience ko na to, may mga nakakatuwa din siyang mga surprises. Tulad last year, may tumubo sa magkaibang part ng garden. Yung sa may sandbox at saka sa tabi ng aircon, may tumubo na cherry tomato. Gulat na gulat talaga ako. Naisip ko siguro galing sa ibon yon. Nakakagulat siya para sa akin. At nakakatuwa. Na-surprise talaga ako. Sa naisip nyo ba na ano lang to napansin ko kapag naturally may bagay na tumubo, yung hindi mo tinanim, parang mas mabilis silang tumubo at lumusog. Napansin ko lang kapag may mga lumilitaw sa garden na hindi ko tinanim. Hindi damo Kasi ang damo sobrang resilient talaga eh. Tulad nga nang nabanggit ko yung cherry tomato na hindi ko siya tinanim. Sobrang ang dami niyang binigay na bunga. Tapos nakwento rin sa akin ng friend ko, yung kapitbahay ko, na may tumubo din sa kanyang cherry tomato. Kasi siya naman, ang puro tanim niya lang, puro cherry tomato. Kasi, syempre, itatanim mo kung ano yung gusto mo kainin, di ba? Yun, may tumubo din sa kanya na cherry tomato. Siguro talaga galing sa ibon yun. Either galing sa ibon o squirrel. Kasi ang squirrel mahilig kumuha ng mga kung ano-ano tapos iiwan nila sa kung saan. Kaya yung pine tree, 'di ba, dumami dito dahil sa mga squirrel. Ewan ko, theory ko lang naman siya. Naisip ko lang baka ganun. Meron tayong little helper. Napakasipag na bata talaga ni Cookie. Anyways, kung gusto nyong magtanim,
Kung halimbawa nandito rin kayo sa Canada o nasa bansa kayo na may 4 na season, sa panahon na 'to sa tingin ko puwede pa kayong magtanim. Kung halimbawa mahilig kayo sa sili at gusto niyo lang naman yung dahon, itanim niyo. Beans, napakadaling mag-germinate ng beans. Magandang mag-start na magtanim kung halimbawa ako nag-start lang akong magtanim. Ito yung gardening journey ko talaga. Nag-start lang ako magtanim, nasimulan ko siya sa kamatis. Tapos noon, nung year after that, bumili naman ako ng zucchini. Tsaka parang kalabasa yata yung binili ko noon. Pero ang isa kong natatandaan yung second year after nung nagtanim ako ng kamatis. Yung pop-up garden center, sarado na. Tapos nag-iwan sila ng mga sili. Sabi, ay may sign doon na kung sino ang gustong kumuha, you're free to get some. Tapos nag-uwi ako ng libre lang siya na iniwan ng pop-up garden center. Inuwi ko sa bahay, tinanim ko. Tapos meron ako nung mga panahon na yun na kamatis, zucchini, at saka tawag dito yung sili na libre nga. Tapos sobrang prolific nung sili. Halos every week nag-harvest si Lance. Batang-bata pa nun si Lance tsaka si Lincoln. Natuwa ako. Tapos gumawa pa si Lance ng sign, ginormous harvest. Kasi yung zucchini, sobrang laki niya talaga. Laki siya ng braso ko. Nakakatuwa siya. Ang kaso lang, hindi kami talaga mahilig sa zucchini. So, doon ko na-realize na maganda magtanim kung magtatanim ka yung mga bagay na kinakain mo. At the same time, maganda rin naman yung experience na ginawa ko na bumili muna ako sa garden center para malaman ko yung experience ng pagtatanim. Yun. So, try nyo lang. Kung may mabibili pa kayong buto online, for sure may mabibili naman kayo. I-try nyo lang, nasa July pa lang naman tayo eh. Kaya pa yan. Sa beans, siguro tignan nyo yung likod ng packet ng buto. May mga beans kasi na mabilis ma-harvest. May mga isang buwan, may mga 35 weeks. May 2 months, may mga gano'n. Nasa packaging ng likod ng buto nyo makikita. Yun. At basta may paso, kahit ano pwede nyo taniman. Yung mga plastic bottle, yung mga gano'n, itry nyo kahit maliit lang ang space nyo. Kasi ang space ko, napakaliit lang talaga, pero nakakapagtanim ako. At puntahan nyo rin yung mga garden center nyo kung namimigay sila na mga paso. Ang mga garden center na yung individual talaga, yun namimigay ng mga paso. Pero yung katulad ng mga Rona Canadian Tire, yun ang hindi ko alam. Wala kasi ako nakita na may sign na namimigay sila ng paso. Yun. Pagkatapos halimbawa, magkakaroon kayo ng, yung bigla na lang, kasi minsan sa summer mangyayari to hindi mo aasahan na magkakaroon ng malapit sa 0 degrees yung panahon. Lagyan nyo lang ng plastic yung, di ba, empty plastic ng cereal, yung ganun, yung mga pananim nyo para hindi siya mabigla sa lamig. Ganun lang naman. At mai-enjoy nyo. Para sa akin, ang pagtatanim ay napakaganda sa mental health. At ma-enjoy mo yung summer, malilibang ka, lalo na kapag tumutubo, pag nanggaling sa buto kapag tumutubo, okay, ito naman yung binili mo sa mga garden center, yung mga pagka mag-harvest time ka na, diba? At saka may experience mo, kung 4 season ka, may experience mo yung, kahit hindi sa 4 season, kahit limbawa sa Pilipinas, 2 lang yung panahon, diba? Tag-ulan at tag-araw, diba? Kapag na-experience mo na
mag-harvest sa sarili mong pananim. Napakasarap sa pakiramdam. Yun ang naramdaman ko yung first time kong nag-harvest ng sa sarili kong pananim. Masayang masaya siya sa pakiramdam. Lalo na kapag may bata sa bahay tas mag-harvest, iba yung saya. So, eto ang mga isa sa pinaka-enjoy moments ko ang magtanim. Ma-share ko na rin na talagang pwede kang kahit wala kang space. Kasi nang nakatira kami sa Maynila, buong buhay ko kasi sa Manila kami nakatira. Paglabas mo ng pinto, wala nang space. Wala talagang space. Pero yung nanay ko, yung mga plastic bottle ng mga inumin, doon niya nilalagay yung halaman. Tapos lalagay niya ng alambre. Isasabit niya. Talagang yun talaga ang kahit wala kang space, basta may container na paglalagyan, pwede kang magtanim. Tapos bili ka lang ng mga simpleng fertilizer. Yun nga yung tulad ng fish meal na pwede mong idilig. Safe rin kapag may pets ka. At actually, pag ginagamit ko yun na pandilig, na si Cooking tawag dito na nakakalina siya, hinahanap niya yung amoy. Para kasing malapit siya sa kasi isda, di ba? Malapit siya sa, kung hindi pa kayo nakakagamit, ma-share ko lang malapit siya sa amoy ng, ano ba yan? Yung bago maging patis, bagoong ba yun? Parang ganon. Sa tingin ko nga, bagoong siya eh. Ang pinagkaiba lang walang asin. Comment down below kung yun din ang sa tingin nyo. Minsan sa vlog, ipapakita ko kung ano yung sinasabi ko na yun. Pero very effective siya talaga. At nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga nanonood sa vlog, sa mga nagko-comment, sa mga nagsusubscribe. Maraming salamat po sa oras na inyong nilalaan. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, please consider subscribing. Maraming salamat po sa inyong oras. Mapagpalang araw po sa ating lahat. And we'll see you on our next vlog. Have a lovely day, everyone!